The Hour of 7, kanina nabanggit niya ni Kachamp Eric sa atin yung kahalagahan ng hindi lang ng disiplina, kundi yung edukasyon o edukasyon at disiplina. Tuloy natin, bukod pa dun, sir, ano pa yung nakikita mo na talagang sa mga kababayan natin, ano yung nakikita mo na nagiging susi para talaga mag-isang Pinoy champreneur sila? Alam mo, Champ, isa sa mga talagang masasabi ko sa aking more than 10 years ng pagta-travel, talagang proud ako sa ating mga kababayan natin na nasa abroad. Super proud ako sa inyong lahat. Kuya, mga ka-champ na yan. Papalakpakan natin yung mga Pinoy expats natin. Grabe Yes. yung sakripisyo, lahat, no? Sila yung mga, ang Pilipino, bigyan mo lang ng pagkakataon kung maging maayos ang kanilang buhay dito o sa abroad, wala kang magiging problema. Wala, eh. Kaya pagdating sa employment pa lang, tiwala ng mga expats, Pinoy. Pagdating sa Europe or US, pagdating sa Canada, pagdating sa anything about weather service, Pinoy palagi pang magkakatiwalaan. And dahil dito yung ating mga kababayan dito, matututo rin sila ng mga iba-ibang bagay habang doon sila. At isa dito yung tinatawag nating para maging salespreneur sila, champreneur. Champreneur is yung tinatawag na strategy. Ang mga kababayan natin, kilalang-kilala mga Pilipino sa madiskarte. Correct. I think Strategies madiskarte tayo. Diskarte talaga. Maraming Kasi sila sanay sa 1, 2, 3, pagsubo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? Tayo, 1 to 10. 1 to 10. Oh, 1 to 10. Yung 3 to 9 to follow. Hindi, pero kasi na-deliver mo na eh. Sunod na lang. Diba? May good and not so good side. Sige. Yes. So, madiskarte. So, paano Diba? kaparaan? So, kailangan yon mga ka-champ. Disiplina, okay? Education. We're talking about education. So, kasi gusto natin yung pag-usapan dito yung ano yung natutunan ni Kachamp Eric doon when it comes to education. Number 1, kailangan ng disiplina. Pangalawa, kailangan ng diskarte. Dalawang D na yan. Mamaya, bago tayo matapos, may isa pang D na yan. Tama ka dyan, Okay, Kachamp. Pag diskarte. pinagsama mo ang education at ang diskarte, ibang klaseng... Di ba, ang mga Pilipino magaling dumiskarte pero hindi masyado sa education. Kaya hindi Pero- nagtutuloy. Walang sustainability. Pero Tama. kung meron mga magaling, highly educated, pero hindi masyado sa diskarte. Galing. So, medyo kulang sa balance. Tama. Pero pag tama. kinumbay mo ang diskarte at plus education, At disiplinado pa. At disiplinado Naku pa. po, milyonaryo. Panalong-panalo ng mga Pinoy sa buong Panalo. mundo. Sigurado ako. Mag-cite ka nga, Okay. nakaka-excite yan eh. Mag-cite ka nga ng mga example niya, yung mga nakita mo sa kanila. Yes. Paano dumidiskarte? Yes, Tipong, Halimbawa, Champ, sa Europe. yan. Sa Europe, Paano ha? diskarte? Ang Yan. ang mga Pinoy sa Europe, hindi lang sila basta tama lang mayroon silang fixed income. Meron silang tinatawag na other streams of income. Other income. Yes, source of income. Nagsa-sideline sila. Sideline, yan. Nagluluto sila, aside from their job, their day job nila, nagluluto sila ng pagkain, yung pack lunch, para binibenta sa mga kababayan natin. Dumidiskarte talaga. Yeah, ilang euro din yon, di ba? Oo, Pangat. Ah, Di ba yung mga gano'n, yung mga Oo. nagbibenta ng palabok. ganon, palabok, pansit. Grabe. Sa US po, nasa California po ako. Yan yung mga ibang income nila, yung magluluto sila ng, itawag dito, yung palabok, or bibingka. Sarap tuloy kumain. Pag may fiesta sila, or tinatawag na weekly barbecue, Ay, in the States, Weekly. syempre, may order sa mga Pinoy na very entrepreneur. Lulutuin talaga. Luluto nila, and then for a minimum dollars, Tsaka ilan daing sa lang. Middle East na ano ko yan, may Yes. tumabi sa akin. Kala ko Oo. naman kung ano magawin. Kuya, bili ka na lang. Bibili ako talaga. At yung iba kinakareer na, Champ. Hanggang sa nagiging catering na, Tama! yung business nila. Oo, nagiging ganyan. Yung mga tipong restaurant na, Pinoy resto na, Yes. nagsimula yan sa ganyan. Kasi may suki na eh. Yes. Sa Texas, Champ, doon sa Texas kami, yung mga Pinoy doon, meron doon magaling mag-DJ. Yun ang kanyang passion, yung kanyang Wow. talent niya yun eh. Oron, ha? Yun ang Pwede kanyang naging second income, aside from working as Tapos nurse sumikat siya as DJ. Tapos sumikat siya as DJ. sa Filipino community. Correct, Yes. correct. Diba? Sikat Ang siya. daming Filipino communities kasi all over America and Canada. So, sila nagkakaroon ng bonding and nagbibigay ng income opportunities to sa isa't isa. Wow. For example, may meeting ating association. Kunyari, sino yung ating pwedeng mag-cater o mag-DJ o mag-sounds. Okay. Di ba? Ganon. Iba, Really yan, entrepreneur yan. talaga. Discarded. Number Yung iba one. nga, nanggugupit eh. Magkikit. Iba, sideline niya. Yes. Ayun, no? Sa UK, Champ, sa UK, yung tinatawag nilang Barrio Fiesta. Oo, yan. Kitang-kita Kailan mo ba yan? dyan. August. Every... August, di ba? Yes, from July to August yan, Oh, yeah, Champ. yeah. Pero yan, dito to. So talagang August. ang dami. Akala mo na sa Pilipinas ka, isang malaking park, nandun lahat sila, pila-pila, may mga barbecue, Pinoy barbecue,
Tapsilog. Tapsilog, Oo, lahat. Pero nasa oo. London ka, ha? You're in London, pero may mga ganun, pati yung mga foreigners, mga British, mga iba, nakikita nila, wow, That's right, this yeah. tastes great. Correct. Adobo Hong Kong. silog, mga Oo. grabe. Yeah. So Grabe. yan ang advantage ng Pinoy So, sa abroad. diskarte. Diskarte. Dumiskarte. Ngayon, kung sasamahan pa natin ng diskarte sa savings, paano sila mag-save, paano mag-business, at aside from their income, malaking tulong to. Everything kailangan talaga strategy. In everything na kailangan mong gawin, kailangan may strategy ka. Mayroon kang gustong gawin, may goal ka, may strategy ka dapat. Dapat. Kasi, syempre, yan yung, kaya nga, di ba, inaaral. Kasi, kumbaga sa pag inaaral mo, halimbawa, it will not work. Di ba? Anong diskarte mo? Kung hindi ka aral, di ba, assuming ito lang alam mo, pag naubos na yung alam mo, tapos ka na, di ba? So, napakahalaga talaga nung lalagyan mo ng strategy. Kasi pa, ikaw, sa ngayon, sabi mo nga, you're so blessed to have, ano mga strategy ba, yung mga natututunan mo ba rito sa champion ka, nai-apply mo yung strategy mo? Oo naman. Katulad ng sige nga. Grabe naman. Hindi, katulad ng halimbawa, sa communication, alala mo yung create, compete, communicate natin, di ba? I mean, tinuturo ko yan sa labas, or even, let's say, sa Ateneo, pag nandun ako, tinuturo ko rin yan. Pero sa yun, libre mong nakuha. Di ba? Parang yun yung sinasabi ko na, diskarte ka rin sa pag-aaral. Kasi kung kaya mong makuha yan ng mura, okay, may nakita ka ba online, mahal, pero may makikita ka na mas mura or totally libre, just to try it, do it. Di ba? Mga ka-Chaps, maraming salamat. No? May nag-text dito, grabe, bago nating listener, si Luisito Mago. No? Luisito Mago, maraming salamat sa pakikinig. No? Maraming salamat. Alam ko na marami tayong natututunan. Tawag ka lamang or minsan bisita ka rito at continue to share itong ating learning dito sa Champ Yun Ka. Okay? Ano pa mga ka-champ, Eric, sabi mo nga sa UK yon, sa iba naman, sa Asia, kasi iba yan. May Amerika, may UK ka, may Canada ka. Sa Asia, nung umikot ka sa Asia, let's say Japan. Japan and Singapore, yes. And Hong Kong. Sa Japan, gusto ko malaman kasi yung ano yung klase ng Pilipino ang meron sa Japan. Paano sila dumiskarte, anong disiplina. Sumunod natin yun. Disiplina, diskarte. Sa Japan, very close sa mga Pilipino. Yan naman yung talaga. Yan ang naobserbahan ko pag mga festivals o may mga tinatawag na flower blossom festival sila. Every year yan eh. Nagkakaroon talaga sila ng bonding, picnic. Picnic sila sa park. And ano sila talagang very, very concerned sila sa bawat isa. Hindi naman picnic lang yung baon nila, no? Hindi naman yung picnic na nabibili. Sa lata. Yung as in picnic talaga. Kanya-kanya. Potluck. Kala ko kasi bonding talagang picnic eh. No? Ikaw naman, labas mo naman yung picnic. Flavor naman. Wala na. Gusto yung picnic. Labas mo naman yung yan-yan. Yung, nasa Japan na, nagyayan-yan pa. So, paano naman sila doon? Kasi, paano sila dumiskarte? Kasi may kakilala ko, taxi driver talaga sa hapon. Di ba? Naalala niyo si Errol? Si Errol Medina? Francis Errol, di ba? Grabe, ngayon may-ari na siya ng mga hapchan, mesa. Dating taxi driver. Dati, di ba? Naalala niyo, dati siyang taxi driver. Pero ngayon, talagang namamayag pag na. Pero ngayon, full-time pa rin siya. Kaya kung sabi ko, kailan ba siya uuwi? Di ba? Kagaya nga, champion, kagaya sa Japan, malakas silang kumita. Yung opportunity na kumita. Oo, because ang Japanese market is talaga namang aggressive. Ang mga Japanese talagang very sila galante, masasabi ko. Whether ang kababayan natin ay nagtatrabaho sa restaurant or sa bar, talagang very generous sila. So dahil dito nagkaroon sila malaking tips, malaking income, especially nasa restaurant industry sila. And kaya nga dito natin tinuturo sa mga kababayan natin how to save, how to strategize, how to educate them para lalong yung kanilang kinikita hindi mawala. Kasi minsan sa laki ng iba doon, malaki kinikita, kaya lang ang bilis na mawala. Tama. 100,000 a month? Imagine mo, champ. Tapos after 6 lang? Yes, champ. Tip lang yun. Marami akong examples. Pero, syempre, ito yung tinatawag na hindi na to dinideclare masyado, hindi na to na ma-announce sa YouTube, sa mga websites. Basta ito yung kinikita nila. Pero kailangan educate na sila na yung money na yan, syempre, dumadaan yan. You have to save. You have to
take care of your money kung saan pwedeng dali. Mag-business ka, mag-open ka ng maliit na business o mag-real estate, mag-invest ka ng properties. Grabe. Kasi pagdating ng panahon naman, kasi after Kaya matapos yung term nila, turuan, i-educate. Yeah. Imagine mo, ang dali mong nakuha 100,000. Ang dami mo nang pwedeng gawin dyan. Eh. Yes, That's why, mga ka-champs sa buong bansa, kung may mga kamag-anak na kayo, talagang hanap kayo ng mga magtuturo sa inyo how to set up a business, financial seminars. Nothing to lose eh. Ang ako lang sa akin kasi yung oras, sayang yung oras. but let me make it clear, Champ, for the record, Oo. hindi lahat, kahit kumikita ng ganun kalaki, nagiging successful. Correct. Kasi nga, correct. if depende sa kanilang knowledge, education nila, disiplina, kung walang discipline of savings and preparation, pagdating ng time na they have to be malilet Yung go na iba kasi sila, ka-champ Eric, kung madagdagan ko lang, yun ang mahirap. nag-invest, Mhm. nalugi, tumitigil na eh. Oo nga. Alam mo, di ba may ganun eh, na minsan baka yan yun eh. Kaya nga, kung dadagdagan ko para matapos natin usapan natin sa 3D, kasi remember, you were mentioning about passion, papunta ako ron eh. Talagang kung ito yung nakita mong way, no, tuloy mo. Baga, puhunanan mo na huwag ka kagad mag-give up. Kaya nga, disiplina, sabi nga natin, ano bang edukasyon? No? Napakahalaga ang edukasyon. Pero sa likod ng edukasyon, kailangan meron kang disiplina, diskarte, at higit sa lahat yung passion. Nakuha na ko, naisip ko hindi, determinasyon. Mhm. Magkakaiba yun, ano, Kacham Eric, no? Na Tama ka, yeah. bukod sa may disiplina ka na, may diskarte ka pa, tapos may determinasyon ka, naku po, bawal humarang sa'yo. Kasi nga, Yes. sasagasaan mo talaga. Pero, yan ay makakamtan mo nga lang if you are educated, equipped, and empowered. Tama ka, Champ. No? Ah, Di ba? Parang actually- determinasyon eh, no? Kasi, tama sabi mo eh, tumaya, natalo, umayaw na. Hindi eh, tumaya ka na eh. Ibig sabihin yung, Ituloy mo na. tuloy mo na. Patay kung patay. Patay, yes. Yes. Kasi patay ka na rin naman nagtatrabaho doon. Di ba natin, di ba, ilaban mo na. Baka kasi mamiss mo eh, na yung susunod mo palang gagawin, yun na yun, eh hindi mo ginawa dahil natakot ka. Sayang. Sayang, ang nakakuha iba. Mhm. Diba? Kaya, if I may add in, Champ, no, yun nga, in my case, habang nandun ako, isa sa mga form of investment na sinishare ko sa mga kababayan natin, yung magkaroon ng sariling property sa Pilipinas. Correct. Yung bang after 20 years na abroad, meron silang Masabi napundar mo, ng no? isang bedroom or two bedroom Masabi na mo na property. ipundar ko yan. Oo, na bayad, fully paid. Ngayon, pag anytime, kahit muwi sila sa province nila, meron silang rental property na pwedeng magkaroon ng O, income ikaw from mismo. properties. Ikaw mismo, Yeah. may matutuluyan ka kasi marami kong kakilala na tumanda na talagang wala. Mhm. Wala silang nasabing naipunda. Pero syempre, wag mo naman pilitin ka, champ. Kung talagang hindi mo kaya sa ngayon, may iba kasi nagmamadali eh. Di ba? Iba nga naman ang feeling pag nag-high school reunion. Oh, kamusta ka na? Eto. Di ba? Meron ako na-invest na ganyan. Eto. Di ba? Iba yung pakiramdam. Hindi ko tama ka, Champ. Hindi ko sinasuggest na bumili sila ng maraming properties na naka-bank loan lahat. Or One at a time lang. or ilagay mo sa bangko, lalo na kayo nagkakaibaberya yung mga bangko natin, di ba? Katakot, di ba? Kakawalaan ng pera. Nagkakawalaan ng pera, nagkakadagdagan ng pera. Parang sungka lang ang dating, eh, no? Parang bang sunog bahay ang dating, oh. Kuha ka ng 7, na ilagay sa'yo yung 7. Hindi pala sa'yo yun, di ba? Kaya aral po tayo, mga ka-champs. Walang talo, walang talo. Ako patuloy tayong maging uhaw at gutom sa bagong mga kaalaman, no? Sige, ka-champs, Yes. meron ka bang mga lumalabas ka pa rin ba naman sa ngayon? Yes, Champ, meron akong schedule sa preparation. Nagpe-prepare na ako ngayon for Europe. Europe, saan sa Europe? Europe. Kasi itong dalawang to, bala ko sana isama sa iyo. Yung welcome Champ. Saan yan? Saan? Yung isa yung Italy. Sa Hindi ko pa gusto niyo sa na Italy? O Ron, Kachap Aja, Italy. and Switzerland. Italy. Yes, yeah, yun yung mga pinaghandaan natin na preparation for conducting education and financial seminars ko-conduct doon. So Italy, mga kachap sa Italy ha, o mga kachap na nakikinig ngayon, may kamag-anak kayo sa Italy, papunta dyan si Kachap Eric. No, Italy, saan pa? France, Sweden ba? Sweden?
Switzerland, France, babalik ka ulit? France, France at saka Switzerland. and Okay. Japan. Okay, Yeah. okay. After Japan. Yeah. Talaga. O mga ka-champs ha, abangan nyo si ka-champ Eric dyan, no? Anong oras ba daan mo para at least maabangan? Malalaman namin yan sa ating Facebook account, sa aking Facebook account. So, Sige, pwede mo i-announce ko i-promote. na lang yun. Sige, ngayon Aking, na, para Facebook habang account. nakikinig sila. Thank you, Champ. Ang aking Facebook account is Eric Manalo. Eric Manalo, ERICMANALO. Yes. Naku, masarap tumaya rito, walang talo kay Eric Manalo. Manalo. Ha? Manalo. Walang talo. Correct, yan din ang naging wish ni Lebron. Manalo. Correct, minsan Okay. nagpalit si Lebron ng pangalan, ha? Kasi may time na nung nasa Facebook nga, 'di ba, nung hindi napagpapanalo ang ating mga kaibigan sa Cleveland, 'di ba? Oo. Nakita niyo ba sa Facebook 'yon, 'di ba? Yung nandun si Jose Manalo, si isa pa, yung artista, yung artista Manalo. Tapos yung isa, nagkamag-anak pala si Jay Manalo. Kailan si Jay Manalo? Jay Manalo. Jose Manalo. Tapos si Lebron nakalagay doon, sana Manalo. So, the joke lang. Pati mo yung mga trainees Ay, natin. ayan ba yan? Mga kacham, Hi, nandito si trainees. Sir Jun ngayon at binabati namin. Ang oras natin, 52 minutes past the hour 7, 5 minuto, 52 minuto makalipas sa 7 ng gabi. Nandito yung mga trainees ngayon ng Aliw Broadcasting. Palakpakan natin, Sir Jun. Palakpakan natin ang ating mga guests. Maraming salamat. Ayaw nyo pumasok, live to ngayon. Ayaw nyo pumasok para makita Pasok yan, kayo. dali, pasok yan. Mga ka-champs, kung meron kayong passion para sa broadcast communication, ang Aliw Broadcasting Corporation, syempre sa pamumuno ng aming presidente na si Ms. Josephine Reyes, at station managers Eddie Soriano at Braggy, no? Si Mr. Braganza ay ayan, ito, kita kayo. Sir Jun, ito yan, ano? Ito Yung ano ngayon, ano? This one. Ito, yan. Narito yung ating mga trainees, no? Mga trainees natin na, yan. Ay, ilang linggo ba to, Sir Jun? 2 weeks. 2 weeks, no? Sa loob ng 2 linggo ay matututunan nila ang what is broadcast communications, yung ating ginagawa sa ngayon. Ayan, sige po. Tuloy lamang po kayo. Okay, wala na bang iba? Tuloy pa. Maluwag pa. Sir Adja, Kacham Adja, ito mo, wala pa ba? Ayan, live sila ngayon, mga kachamps na nakikinig at nasa Facebook live ngayon. Narito po kami ngayon at live na pinasok po tayo, no? Lockdown po ng mga estudyante ng Aliw Broadcasting. Inimbitahan namin kayo muli na sumama, no? At matuto what broadcasting or what broadcast communication is all about. Ayan, kasama natin sila rito. Ayan, medyo patay sa ito po. Talagang may drama pa talaga ang ating pagbisita nila. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagbisita. Dito lamang sa Champ! Yun ka! Ayan. Okay, maraming salamat. Okay, sige. Sa susunod, imbitahan ko kayo, ha? Dala kayo ng pagkain. Pagkabisita. Palabok. Ganun kasi yun ang pinag-uusapan natin dito. So, Kachap Eric, ito yung sinasabi mo, facebook.com, no? /Eric Manalo. Yan. Pwede sila mag-add. Ano ba to? Fan page mo ba ito? O personal page mo? Yeah, personal page. Wow. Ganda, iba naging amoy, ha? Bata hanggang sa... Halo-halo. Millennials. Halo. Millennials. Naano ako? Na-energize Medyo- ka, Cham? hindi naman ako na-offend, pero na-enjoy ko yung paparazzi. Oo, paparazzi. Ang dating. Anyway, mga ka-champ, no, yun na yung pinag-usapan natin. Napakahalaga, no, sa edukasyon kasi yung disiplina. Kasi education itself is a discipline. No? Kung di disiplinahin may matutunan ka, may matututunan ka. Katulad nga nung parati nating sinasabi sa mga learning and leadership session natin, yung iti-take out mo dito, yung matututunan mo, depende sa kung ano yung isi-share mo. Pag sinabi mo ang isang learning session mo ay wala akong natutunan, isa lang ibig sabihin nun, wala ka kasing senior. Diba? Para bang hindi ka kasi nag-participate. Ngayon kung sinabi mo, saya-saya doon. Hindi ang facilitator ang masaya, ikaw ang masaya doon. Kaya Tama, yun din Champ. yung na-take out mo. Tama no? ka, Champ. So, disiplina, diskarte, napakahalaga mga ka-champs. It's very important na didiskarte ka kasi, di ba, 1, 2, ang natutunan mo, 3. Paano kung wala yung 3? Nandiyan ang 4. Sasabihin mo, hindi. Hindi Kailangan pwede duman kulang. sa 3. 3 muna. Kailangan, hindi natin yan sa 3. Hindi pwede. Hindi pwede. 1 to 10 nga kung po pwede.
what matters most, sabi ko rin nga, sa competence is doing whatever it takes. Tama? Tama, You have to do Kacham. whatever it takes. Deliver the bacon. Bring home the bacon. Diba? You have to bring home the bacon. And lastly, sinasabi mo nga ron, disiplina, disiplina, diskarte, determinasyon. Tatapusin ko pa ulit ang isang D. Tatapusin ko pa. Desisyonan mo na. Desisyonan mo na. It's not about age. Nakita niyo naman, yung mga pumasok dito kanina. Di ba? Bata pa mama. Hindi bata pa bata eh. Di ba? Hindi yan about age. No? It's your decision. And education, I think, primarily is about making a decision. Ako, marami ako naging klase. Sabi nila, baka huli na ako, ayoko na. Hindi, ayaw mo. Pero may mga klase ako, 60 na. 62 nung nakapag-MBA, 72 na nung graduate. So what's your excuse? What's your excuse? Wala. Meron niya ako minsan, isang participant, sigaw ng sigaw, yes, galing. Grabe ngayon ko naramdaman, ang buhay talaga. Let's go, do this. Sabi ko, Lola, ilan taon na po ko? 82. Yun. Let's go. Let's do this, sabi ni Lola. Diba? Para bang, what's your excuse? Diba? Bago tayo magwakas, Sir Eric, gusto ko imbitahan mo sila para at least yun na nga, yung Facebook account mo, no? Eric Manalo, no? ERICMANALO. Tatype lang nila yun, ano? Sa Facebook, yun lang. Yes, champ. Any upcoming talks? Kasi last week, magkasama Tayo last week. Last week pala yun, no? Oo. Yung Bilis ng araw. yung upcoming natin, champ, yung The Art of Strategic Marketing. Yan, Abangan the natin art. yan, ha, mga Okay, kababayan. okay. Is it a public run? Yes, but with Ariba. With Ariba. Yes. Okay, galing. The Art of Strategic Marketing. Wow. And yung tinatawag na purpose-driven selling. Uy, Oo. kakaiba So, yan. dito sa mga top, Purpose-driven. yes, champ, lahat ng mga years natin sa sales and Galing, marketing, share dito natin natin. i-share. Correct. Oo. Kaya, I'm so happy nandito ako, kasama ko kayo. Kasi, Balik ka lang, balik ka lang. Kacham, Mm. kasi ito ay learning on the radio. Kaya, in fact, next month nga, ang mga imbitahan ko naman, mga teacher. Teacher, preschool teacher, lahat na nagtuturo. Corporate teacher, elementary, lahat. Kasi pinapahalagahan ko talaga yung education. Kasi the only way you can transform others is you equip yourself. I truly agree with that, champ. The only way to equip yourself is you educate yourself. Kaya inaanyayahan ko, mga kaibigan natin dyan, bago tayo matapos, bisita lang kayo dito, just text us or text me, alam niyo naman ang aking number. You are all welcome. Meron ako 4 na silya rito. Magkwentuhan tayo rito. At sa ating pagkakwentuhan, syempre marami tayong matututunan. So, yun na, the art of the purpose-driven selling. Yes, Purpose-driven selling. Ano pa, At Kacham? yung The Art of Strategic Marketing. Yan yung kay Sir J.M. Matienzo, no? Yan yung yun yung Aliva. Oo. Ito yung dalawang topics ko na niraran ko na first time ko iraran ngayon. Correct, after correct. lahat ng... Correct. Ako naman mga ka-champs, yung abangan nyo yung the Online Sales Academy, no? Nagpartner tayo kay the sales guru himself. Canadian siya, pero he's based in Singapore. Dadalo po ako sa kanila next month or may ilo-launch kami yung Online Sales Academy. Libre nyo pong ma-receive yung mga literature, but if you want to progress your learning more, 10 modules for only 999 pesos. 999 pesos mga ka-champs. 10 na yon. Step by step module na yon. Talagang magkakaroon na kayo ng killer instinct sales tool. Ayan. At syempre pa, sabi mo nga sa Ariba, kasama din natin. Alright. Plus yung sales bootcamp. Yeah, sales bootcamp. Transformational salespreneurship. Next month yun. Yes, Customer service. Marami pa yan, mga ka-champ. So, ka-champ Eric again, maraming salamat. Palakpakan natin Salamat si sa ating ka-champ mga Eric. kabayan. Thank you. Maraming salamat. Mga ka-champs, parati kong sasabihin sa inyo, ano man inyong ginagawa, patuloy nyo itong pagdasal, pag-aralan, igit sa lahat, pagdasal mo, sabi ko, pag malaki mo at pagdasal natin parati. Naniniwala ako sa iyong isip, sa iyong puso at sa iyong kamay, ikaw ay magtatagumpay dahil champ, Yun ka! Bless you all. See you next week.